Yon, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Marami po ang nagbubunyi ngayon dahil po hindi natuluyan itong si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nga nila pumapaling pa raw yung panga. Kumbaga sa manok, kumikikig pa. So malinaw na malinaw po, buhay pa to si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya wag po tayong masyadong mangamba. Meron pa rin tayo presidente. Pero marami po ang pumupuna ngayon doon sa bidyong inilabas ni Manang Claire Castro na yun daw yung nagpapatunay na sumisipa pa raw itong si Pangulong Bongbong Marcos. So ito panoorin po natin kung bakit nasabi nila na mukhang, kumbaga bakit sila diskumpiyado doon sa video nilabas ni Manang Claire Castro na pagpapatunay nga daw na buhay pa itong si Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Palakpakan! Buhay ang ating Pangulo! Yun! Buti naman. Dahil dyan, maaari na siyang makulong. Gago! Hindi, kasi baka sabihin ng iba dyan, kaya ako, masaya ako. Masaya talaga ako. Masaya ako na siya ay well and alive and kicking. Bakit naman kanyo? Siyempre mga kababayan, ako sabi ko nga sa inyo gusto kong harapin ni Marcos etong mga kasalanan niya sa bayan. Yun ang totoo dyan. Ayokong matigok siya. Yung iba gusto yung ma-OD siya Ako ayoko siyang matigok. Gusto kong harapin niya ang kasalanan at mabulok siya sa kulungan. Yung tipong gusto ko makita siya. Ako gusto ko siyang makitang nakakulong. Gusto ko siyang makitang wala nang tinitake na kahit na ano. I mean, gamot. Ganun ba? So parang lalabas pa nga dito, tinulungan pa si Bongbong Marcos na ma-rehab. 'Di ba? Kung totoo talagang kung totoo yung sinasabi ni Senator Amy Marcos, at least pag nakakulong na itong si Bongbong Marcos, wala nang pwedeng ibang magpasok doon ng mga kontrabando. So lalabas niya, magiging healthy na si Bongbong Marcos, makakakain na siya ng maayos, makakatulog na rin siya ng maayos nang hindi kailangan ng kahit na anong medisina para lang makatulog siya. Kasi alam niyo naman, yung mga gumagamit daw, di umano yan daw yung halos hindi na natutulog. Kumbaga para mga vampira na, di ba? Sa gabi lang, sa gabi gising na gising, tapos umaga doon natutulog. So, magbunyi tayo na kung sakasakali nga na magkatotoo yung sinasabi nito ni Banat Bay, at least natulungan natin si Bongbong Marcos. At the same time, mapapanagot natin siya sa kanyang mga pinagagawa nung siya pa presidente. Gusto ko siyang makulong. Pag siya ay may ginawang at napatunayan na may kasalanan. Yun. Baka sabihin na naman ng iba dyan, sedition yan o inciting to sedition. Hindi, di ba? Sino ba? Tanungin ko kayo, sino sa inyo ang gusto nyo makulong ang taong may ginawang kasalanan? Di ba? Ako, gusto ko yan. Kaya nga sabi ko, pag napatunayan na siya ay may kasalanan, gusto ko mabulok siya sa kulungan. Yung tipong wag namang inaagnas. Yung tumatanda na siya, nandun pa rin siya. Yan ang gusto ko mangyari niyan kay Marcos. Ayoko yung matitigok siya, tapos magsasama na kaagad sila ni Lucifer. Ayoko ng ganun. Ang gusto ko, pagbayaran niya yung kapabayaan niya sa ginawa niya sa bayan natin. Alam mo, kahit ba sabihin niyang magpalusot siyang paulit-ulit at sabihin niyang wala siyang kinalaman dito, siya nga namumuno ng hindi. The mere fact that pinabayaan mo itong flood control sa iyong administrasyon through your cousin and through your friend na si Romualdez at si Zaldico, dapat talagang ikaw ay makulong dahil ikaw ay nagpabaya sa bayan. Yun. At saka syempre, kailangan maranasan niya rin yung naranasan ni Pangulong Duterte na makulong. Although mas maganda pa yung naging pwesto doon ni Pangulong Duterte. Diba, hindi crowded. Maganda dalhin to si Bongbong Marcos sa Manila City Jail. Mga ganun ba yung mga tipong yung siksikan, yung overcrowded, para mas maintindihan niya kung ano yung naranasan. Kumbaga, mas doble pa
sa mararanasan ni Pangulong Duterte kung magkakatotoo yung hinihiling nila na makulong talaga itong si Bongbong Marcos. Alam nyo mga kababayan, tayo po ay masyado tayo sa legal na pamantayan. Ayoko po na gagawa tayo ng illegal. Dapat po lahat ng bagay ay nasa konstitusyon at legal. At legal po yan na mapatunayan na kung may kasalanan siya o wala. So gusto ko talaga yung ganyang klase. Alam mo, ngayong araw na to, naglabas nga sila ng isang video. Kagabi, naglabas sila ng isang video na kung saan sinasabi nilang buhay daw. Pero marami ring haka-haka ang nadidinig ko sa kanto. Doon sa kanto namin maraming haka-haka dyan. Maraming kikwentuhan dyan. Sabi nila, AI lang yan. Kasi 'di ba pagka si Claire Castro laging ganyan pagka merong video na lumabas, ang sagot niya AI lang yan. Ibalik natin sa kanya. Ibalik natin, Ibalik natin yung sinasabi niyang AI. Baka AI lang din itong si Marcos na nagsasalita. Bakit? Iba yung tenga Lumaki daw Iba rin yung boses mo sa boses niya. Bakit yung boses mo klarong-klarong parang ni-recording. Tapos yung boses niya parang nasa kuweba. Baka AI yan. Tanong natin, AI ba yan, Claire Castro? Baka naman AI yan. Gago! Hindi, tingnan natin panoorin natin sabay-sabay kung ito bang kanyang video na ito ay AI, Tingnan ninyo. Sir, good afternoon. Kanina po. Tingnan nyo pagmasdan nyo yung boses niya, talagang malakas, Pero ang boses ni Marcos pakingge. Natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of... Nguya-nguya ka na naman. Grabe ka naman yung si Claire Castro. Bakit mo inistorbo si BBM habang kumakain? Bakit mo inistorbo yung mama? Kumakain yung mama Ano yun? Nakaupo yan dyan, kumakain, tapos bigla mong pinatayo. Kasi bigla, ngumunguya Ayun tinan mo, ngumunguya. Po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Baka naman nagchuchewing gum lang. Kaya, alam di ba yung kambing nga, kala mo nagchuchewing gum, di ba? Ngumunguya mo yung gano'n. O baka naman lang yun, mannerism na lang dahil nga siguro sa haba na rin nga ng panahon na sistema niya. Kaya, nga ganun yung panga. So, proof of life na ba kaya, proof of life na kaya itong nilabas nila. At kung susuriin natin, medyo parang, sabi nga nila, medyo dispalinghago nga yung pagkakagawa. So, pwedeng questionin kung ito ba AI lang. Kita na daw po tayo. Ngumunguya Kumaganon-ganon yung bibig Diba? Lakihan natin para mas makita ninyo kung totoo ba yung sinasabi kong ngumunguya. Kasi parang ngumunguya si Kuya Mr. President, ngumunguya po ba kayo? Meron po ba kayong bubble gum? O baka naman kumakain habang ini-interview kayo. Tingnan ninyo. Sir, good afternoon. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Ngumunguya talaga I-focus pa natin yung pagmumukha ni Mr. President. Ayan, Ito. Mas focus pa yan. Tingnan ninyo, tingnan natin. Mag-focus tayo sa panga, sa bibig, Doon natin titingnan kung talagang positive yung sinasabi nilang proof of life ni Pangulong Bongbong Marcos. Sir, good afternoon. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalahin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you? Nanggigigil si Kuya. Nanggigigil siya sa'yo. Claire Castro, nanggigigil si BBM sa'yo. Tingnan mo, gigil na gigil, Ang tigas ng panga, talagang kahit pigilan niyang wag pumaling sa kanang kaliwa, talagang hindi niya maiwasan, talagang sumisipa yung panga papunta doon sa kaliwa Gigil na gigil sa'yo si BBM. Ano ba kasi ang tinatanong mo? Kita mo nga buhay na buhay siya, tapos gigil na gigil yung mama. Slow mo natin, slow mo. Meron bang slow mo dito? Effect filter. Wala atang slow mo dito. Walang slow mo dito sa
Ha? Tingnan natin kung pwedeng islo mo itong properties. Walang islo. Ayan, yan, speed, oh. Ayan, speed, oh. Pwede, oh. Oh. Ayan, tingnan natin, ha. Mas mabagal. Sir, good afternoon. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. Nako, grabe. Ang bastos mo naman, Claire Castro. Hindi ang bastos mo, Madam Claire Castro. Kumakain yung tao tapos inistorbo mo. Hindi naman tama yan. Kumakain yung tao tapos istorboy mo ng ganyan. Diba? Itutok pa natin. Tingnan natin para malaman nyo talaga kung ngumunguya ba. Baka kasi ako lang Kayo nga mga kababayan, obserbahan nyo nga itong video niya kung ngumunguya talaga. Tuloy natin. Good afternoon. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? Alam ko na. Feeling ko meron itong kinakain pulburon. Yung pulburon yung sa sa Goldilocks Goldilocks. O kaya sa ano ba ito pangalan ito pa isa, yung Red Ribbon, yung pulburon, di ba? Hindi totoo yun. O kaya yung baka yung pumunta yan, bumiyaya sa Pangasinan. Pag bumiyaya sa So ibig sabihin good items na yun na nakuha niya doon sa nabili niyang pulburon sa Goldilocks tsaka sa sa Red Ribbon. Good items na yun kasi talagang original yun. Kasi kung bibili ka lang sa iba, yung mga sa tindahan lang, yun mga bad items yun kasi homemade lang yung mga yun at kumbaga hindi siya full of flavor. So kaya medyo siguro naka-recover na rito si Pangulong Bongbong Marcos kasi nga good items na yung nakuha nila sa Goldilocks tsaka sa Red Ribbon. pag bumiyaya sa Pangasinan, nagbas ka, meron yung ispasol. Alam niyo yung ispasol? Pagka kinain mo yun, ang kalaton dito, nagaganyan-ganyan yun dito. Tapos, siyempre, medyo interviewin ka, kailangan tanggalin mo yun. So, patago mong tatanggalin. Di ba pag ini-interview ka, hindi, nagyari sa akin yan Nung kabataan ko, may kadate ako. Yung kaibigan ko, sabi sa akin, "Uy, may tinga ka." Yung pulburo na kinain mo, nandun pa sa labi, sa ngipin mo. Siyempre naman ako, kunwari, yung sa kadate ko, kunwari demure pa ako. Yung ganyan ba, parang... yung pala, kinakain ko pa, yung tinga ko. Hindi ganun yun di ba? Ala naman kumuha ka ng toothpick o kaya ng pag ganun-ganin mo sa harapan niya, di ba? Ang bastos mo naman kung nagsasalita yun, tapos excuse me sandali lang, mag-CR lang ako So, para simplihan mo na lang, nga ganun-ganun ka na lang. Dinudukot mo yung tinga mo, tapos kakainin mo, di ba? Ang baboy mo, banat ba? Gago! Kaya nga, malay nyo, ganyan na nangyayari. Good afternoon. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm fine. Grabe kayo. Huwag kayong ganyan. Presidente yan, binabastos ninyo. Presidente kayo, huwag nyo nga binabastos ang presidente ng Pilipinas. Kayo talaga, oo. Sir, good afternoon. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Ito na. Are you ready?
Are you ready, people in the house? Ano yun, banat bay? Ready na ba kayo? May isang, dyan, sisip-sip. Tingnan ninyo may isang sisip-sip dyan. Kasi sabi nito, meron lang daw siyang, ano bang tawag doon, yung dipalapalitis. Ewan ko kung anong sakit yun. Bagong sakit yan yung dipalapalitis. Ewan ko kung ano yan yung dipalitis niya. Basta, tingnan natin. Tingnan nyo Tingnan ninyo, biglang merong sisip-sip. Hulaan nyo kung sino to sisip-sip. Tingnan nyo sasabihin Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? Gago! Ay, nako, overwork daw. Sip-sip! Dahil dyan may bonus ka. Bigyan ng items yan. Sip-sip! Sip-sip ka talaga, Yusik Claire. Amuyong Alam mo yung amuyong? Di ba? Meron akong ganyang kaibigan Pangalan niya si Jay Guevara. Napaka-sip-sip nung animal na yun Sabi ba naman niya sa akin galing ako sa Japan. Tinatanong niya sa akin, kamusta? Sabi ko, nakakapagod din sa magbakasyon tsaka magastos, sabi ko. Ang sabi ba naman sa akin ni Jay Guevara, mayaman ka kasi. Kasi ano ka gawin mo kasi. Utang sip-sip ang pota. Gago! Parang ganyan yan sabi niya, okay lang yan kasi at least nakapagbakasyon ng pamilya mo dahil sa'yo. Sip-sip ang pota. Gago! Parang gano'n yan si Yusik Claire Nung sinabing dahil sa stress. Kasi sir, dapat di kayo na masyado nagpapagod. Overwork na kayo Overwork? Ayop yan. No? Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun. Pero, paano mo naman gagawin yun? Ang daming trabaho. So sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na Uy, tama na yung pangguya. Hindi pa natatanggal yung tinga mo sa bibig? Nguya ng nguya Alam nyo kasi, eto yung PMS, nanawagan ako sa Presidential Management, PMS tama, Presidential Management Society, Security. Kung sino man kayo, mga nakapaligid kay Marcos, bago nyo naman paharapin ng camera, huwag kayong papayag na basta-basta ini-interview. Abutan nyo muna ng floss. Yung dental floss, bago yung... O kaya man lang pagmumugin nyo muna kung hindi man lang makapag-toothbrush dahil medyo it takes time. Kahit ngumug na lang para hindi masyadong nguya ng nguya. Kasi nakakapagtaka yung pagnguya niya kung wala ka naman makikitang pagkain sa bunganga niya. Anong nagiging dahilan kung bakit ngumunguya itong si Bongbong Marcos? O kaya kunin niyo yung bubble gum. Sir, tapon niyo muna yung bubble gum. Ganon niyo yung kamay niyo. Anyway, mga sip-sip naman kayo dyan Ganon niyo yung sa kanya. Uy, sir, tapon niyo muna yung bubble gum. Nguya na nguya yung presidente, nakakaya naman. Kayo talaga, hindi nyo ginagawa ang trabaho ninyo. Kayo mga taga-PMS. Mga amuyong ni Marcos. Ikaw, Yusik Claire, interview ka na interview, kakakain lang nung tao ay mawala sa pwesto? Okay muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. Oo, ako. I will always hope and really hope na kayo po ay wag kunin muna ng Satanas. Opo, ako po, yung talagang panalangin ko, wag po sana muna kayong kunin. Kasi kailangan nyo munang panagutan ng lahat ng nangyari sa Pilipinas. Ayoko talagang kunin ito kagad ni Satanas, sa totoo lang. So, yan din naman yung gusto ng nakakarami. Although may mga nananalangin na sana nga daw na kunin na nga daw to. Pero, syempre, hindi naman din ikagugusto yun ni Vice President Sara Duterte. Gusto ni Vice President Sara Duterte na matapos niya yung term niya Pero in case lang naman na ganun yung mangyari, ready naman si Pangulong BP Sara na mag-take over. Yun nga lang, maraming iiyak, maraming magagalit, di ba, na ng mga sympathizer ng NPA, mga pingkiawa, mga dilawang tae, mga loyalistang engot. So lahat yun, mag-iiyakan dahil nga
payag na silang nakawan ng nakawan eh. Nananahimik sila sa pagnanakaw ng administrasyon ni Bongbong Marcos eh. Tapos mangyayari, ipapalit ko si Sara Duterte. Hindi papayag yan mga yan. Kaya kami, nananawagan kami na sana maging healthy pa itong si Bongbong Marcos hanggang pagpalit ng administrasyon para at least mapanugutan niya yung dapat niyang panugutan. At doon may didepensa niya kung talagang wala siyang kinalaman sa malawakang pagnanakaw sa gobyerno. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.